Ngayon, mga kapartners, ang Chief Executive Officer ng Kingdom of Jesus Christ, si Sister Nelida Lisada. Ma'am Neng, magandang gabi. Karagdagan pong mga pahayag dito sa mga accusation po na ibinabato ngayon sa KOJC. Magandang gabi sa lahat, lalo-lalo na sa mga members natin na naglilipana sa buong mundo, hindi lang doon sa Davao, mga kapatid. At saka, naintriga ako sa tanong doon na gaano katatag daw ang KOJC. Ito lang masasagot ko. Paano mo mapapatunayan ang kahoy ay matatag at matibay? Pag yun ay dinaanan ng dilubyo, dinaanan ng hayan, dinaanan ng mananatiling nakatayo. Ganyan ang KOJC. Burahin man ninyong ibang leader, burahin man ninyong mananatiling nakatayo ang KOJC. May tatayo at tatayo. Hindi ninyo kami mabubuwag. Kunan man ninyo kami ng lahat ng pera, mabubuhay at tatayo ang KOJC. Hindi ninyo kilala. Ang amang makapangyarihan, ang backup namin. Faith that never falters. So yon ang sagot ko sa tanong na gaano katatag ang KOJC. Ganon. Walang dilubyo, walang bagyo. Ang makakabuwag sa KOJC. Yun lang, mga kapatid. At least nakita natin, relax pa rin si Ma'am Nelida ngayon. Yes. Oo, mabait ako ngayon. Subject humor. Yan ha, mabait pa si Ma'am Nelida niyan ha. Yes, Nagkaharap-harapan yan sila ni General Torre. Ay, hindi. Ay, oo. Oo nga, oo. Kaya nga, I'm very happy now na medyo Very relax na courteous relax. ako sa kanya. Pinasok pa nga ang kwarto ko eh. Yan, oo. Attorney, may Yes, sir. tatanong po dito si Bebot Abanto. Konting balita po, Attorney, kamusta na raw po ang kalagayan ni Pastor ngayon? Well, tatag na tatag si Pastor, no? He is a model of resilience, no? And supreme faith, no, to the Lord Almighty. So kaya nga magtataka ka sa kadami ng mga dilubyo na dinaraanan ng KOJC. Ang leader na nga ay inakusahan at ngayon ay nasa kulungan nga. Pero pag mapunta mo doon si Pastor, sir, maniwala ka sa hindi, nagtataka ako, bakit mas bata pa yung kanyang skin kesa sa akin? Oo. Tapos relax na relax siya ngayon and there can be no other explanation except his faith. Yun lang siguro ang aking masabi. Opo, may komento rin dito na dahil sa ipinapatupad na zero corruption at transparency, kaya ganyan at nakikita natin mismo ang resulta. Hindi po kagaya sa gobyernong corrupt, minsan ghost ang mga projects, hindi mo makita kung meron man substandard. Yun ang mga komento ng ating mga kababayan, Attorney. Actually, nakikita ko yan kasi hindi ako miyembro. Muslim po ako. Pero nakikita ko, kaya nga ingat din ako na yung actions ko would be in consonance likewise with the KOJC faith doon sa mga turo ni Pastor Apollo Sikibuloy. Kasi kung magiging corrupt ako, sigurado tanggal na ako. Pero sa awa ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, matagal-tagal na rin ako. Kasi ingat na ingat din ako sa aking mga actions because my actions as legal counsel should likewise reflect the majesty as well as the respectability of my client. So, what you see now is a reflection also of the character of my client. Meron pa dito, kaya ba, Attorney, dinadamay ang KOJC dahil wala silang mahanap na butas sa dating Pangulo? Isa rin yan kasi ang tagal-tagal na naghahanap ni Senator Antonio Trillanes. I don't know talaga kung bakit ganyan si former Senator Antonio Trillanes, yung fixated siya kay PRRD at ngayon kay KOJC founder Pastor Apollo Sikibuloy. Hindi ko ma-explain yan except na sa katagal-tagal niya naghahanap ng ebidensya. Hanggang ngayon, wala pa talaga siyang ebidensya. Kaya maski ano-ano na lang ang tinuturo niya na mga akusasyon. Ito na naman, anong proof niya na yung helicopter and private jet daw
ng QJC ay kay PRRD, ang proof niya ay ito. Kasi po, pag titingnan mo, mas madalas pa siyang gumamit kaysa sa true owner. Kung estudyante ko ito sa law school, I will perhaps tell him, Iho, nakadaan ka ba sa kolehiyo? Opo. Nakadaan ka pala? Oo. Doon sa philosophy mo, nakadaan ka ba ng logic? Iyo. Tatanungin ko siya, opo. Parang logical fallacy ito. Ang proof mo na si PRRD ang may-ari ng helicopter at saka eroplano kasi according to you ay mas madalas pa siyang gumagamit kaysa sa true owner. Meron ka bang ebidensya, Iho, na ang true owner ay si Pastor Apollo si Kibuloy? Oh. Meron ka bang dyan? Yun ang ebidensya. Meron ka bang video? Meron ka bang testimonial evidence na mag-prove talaga? You will prove the causal link between your allegation and your accusation. Yun po ang kinakailangan, Iho. Kaya sunod, bago ka mag-attend na aking klase, review ka muna ng logic, ha? Review ka muna para magkaintindihan tayo. At isa pa, attorney, yung sabi na ang QOGC daw walang kapasiting bumili ng mga gamit na yun. Matanong nga kita, Tore, ano pala ang mga parameters mo at basehanan mo sa isang tao, isang agency or isang entity na may kapasidad siyang ganyan. Ano ang parameters na ginamit mo? At sino kang sa amin na wala kaming capacity? Huwag mo kaming ipantay sa standard mo. Kung ang standard mo ganon, huwag mo kaming ipantay doon, kayo ni Trillanes. Yun lang ko. Ano ang basehanan mo? Yun lang? Kung tanongin din kita, wala kang kapasiting bumili ng bahay doon sa ganyan, ha? Magkababayan tayo. Ma-accept mo ba yon? Hindi ko man alam kung may tinago ka ba dyan o nakahukay ka ba ng ginto kaya hindi kita maaling akusahan na wala kang kapasity na bumili ng bahay. Kaya wag mo kaming akusahan din na wala kaming kapasiting bumili ng ganito, ganyan. Mali ka dyan. Wrong. Ma'am Nel, Former general, wrong ka. meron akong speculation, bakit ganun yung kanya. Kasi kung na-meet niya yung mga QJC members kasi, masyadong humble. Oo. Siguro yung kanyang specification o kanyang requirement, dapat hambugiro ka, dapat hoti ka, at showy ka para ma-prove na may capacity ka. Pero pwede ako magkamali nun, ha? Opinion ko lang yun. Pwede ako magkamali nun. Pero siguro yun ang kanyang parameter na may capacity ka. Attorney, may nagtatanong dito. Ano pong mangyayari sakali, attorney, kung after ng 2 linggo na palugit ninyo ay walang maibigay na ebidensya sina Trillanes at Torres sa kanilang mga akusasyon? Well, that is a decision to be made by KOJC officers. And nandito naman sila, ma'am, ngayon. Perhaps lang. I could not speculate for them. But perhaps, baka may kaso talaga. Yun po. Hindi natin sila masisingil, no? Pababayaran after 2 weeks kung hindi nila naman, Kasi wala silang pinirmahan. Ang atin ng salita dito, kayo salita din dyan. Ang maganda dyan, punta kayo dito, pirmahan tayo. After 2 weeks, ibigay ninyo. Sige, pasanin ninyong helicopter at saka aeroplano, inyo na. Diba? As simple as that. Wala niyo yung sat-sat dito, sat-sat doon. Para tayong mga bakla niyan. Parang bakla, Ma'am Nel? Oo, di ba? Sat-sat dito, sat-sat doon. Anong makukuha mo doon? Di, papel, punta kayo dito, pirmahan tayo. Sige yan. I-produce nyo in 2 weeks time. Kasi kayo, kung makabitiw kayo ng salita ninyo, wagas. Ilang segundo, ilang minuto. Naku, ang dami ninyong nagawang script. Ngayon dito tayo. Sige, pirma tayo. After 2 weeks, bigay niyo ang lahat ng mga legal, ha, ng mga dokumento na totoo, ha, hindi fabricated. Bigay niyo sa amin. Punta kayo doon. Pasanin ninyong aeroplano at saka chopper. Inyo lahat. So yon, pirma tayo dito. After 2 weeks, pag hindi yun ibigay, hahanapin naman kayo. Punta kayo doon.
be a man or a gentleman, sundin ninyo ang pinag-usapan natin at pinirmahan natin. Yun! Di ba, former general? Yun ang tama. Huwag tayong satsat ng satsat. Sinasayang yung laway ninyo eh. Huwag na yung laway, bulpinan tayo. Tsaka attorney, nung KOJC siege, nagukay at tsaka kung pera ang hinahanap. Ngayon, pera na naman ang hinahanap. General, paano yun, sir? Oo nga nagtaka Pero nga ako lagi. nung KOJC seeds ang lalim-lalim, dinideny pa nila noon, di ba? Nakakatuwa nga yun Ilang beses ko inattempt na pasukin yun, hinaharang pa ako. Pero nung after ng Senate investigation, wala na silang magawa. Pagpasok namin, ang lalim-lalim talaga, na-confirm talaga. Ang tukoy pala nun, kasi nga, yung kunyari yung what you call this, yung tinataguan daw nila pastor, bakit pagtago sila may duda nga na may hidden mga gold bars o mga daw, yun ang mga sabi-sabi, kwento-kwento, yun ang real purpose daw. Pero yun nga, hindi man din tayo cite with specificity kung yun. Kaya nga, ang atin is, suspicion natin yun. No? And pwede tayong magkamali doon. Hindi tayo pwede magkamali, attorney. Di ba? Nagukay kayo, hindi heartbeat ang dala ninyo. Gold detector. Kasi kung totoo yan, tingnan nyo yung mga binitbit nyo doon, mga mukhang abantero doon sa Diwalwal. Yung diba? Yun ang totoo. Yung dinamitan ng parang mga pulis Oo. sila. Maging totoo ka ba, Turi? Confirmed. Yan. Ginto ang hinahanap ninyo. Aba, kung totoo yan, magdala kayo ng saktong detektor. Turuan ninyo kami, hati tayo. Di ba? Masaya kayo, masaya din kami. At saka anyway, hindi naman selfish ang QGC. May nalalaman pala kayo dyan May ginto dito, ginto doon. Aba, kung totoo yan, di sabihin ninyo kami, tulungan namin kayo maghukay. Opo, tsaka dito attorney, may nagtatanong, di ba dapat daw po pag totoong may ebidensya, diretso na sa konkretong dokumento at wag daw mag-rely sa teorya lang, Attorney Torion. Ano masasabi mo doon, sir? Oo, tamang-tama yan. Kasi kung may ebidensya, sabi nga niya ang na-uncover namin, dapat sa interview, dala na niya. Pareho nito. Meron ako mga papeles. Dala-dala na. Ito yung aming ebidensya. Meron dito, picture ito. Nagbigay ng pera. Ang daming pera. Si Presidente Duterte doon sa KOJC officer. Baka si Ma'am Nilida yun. Then binigay kay Ma'am Nilida yung pera. May video rin, nagpapakita talaga na si Presidente Duterte nagpera. Tapos nagka-agree sila na ipangalan lang sa KOJC. May Yun trail ang paper, ebidensya. attorney. May trail paper. May trail paper talaga. Kasi kung magbili ka kasi ng eroplano, hindi rin yan dali-dali. They will also check whether or not you really have the capacity. Tapos ang iba pa nga yan, hindi talaga cash ang ina-accept. Dapat money transfer yan. Kung meron kang money transfer, pakita mo. So kung meron nga talagang proof na kay PRRD yan, dapat sa interview pa lang, pinakita na niya. Ang problema hanggang ngayon, wala At saka, ang duda ko, wala talaga siyang ebidensya. Basta yun lang atin, attorney. Pag hindi naibigay within 2 weeks, dilaan talaga ninyo doon ang chopper at ang eroplano. Linisin ninyo ang buong hangar doon hanggang sa labas. Pati yung apron pala. Oo. Dila ang ginamit ninyo sa paninira sa mga inosente, dila din nyo ang dapat maglinis. Diba? Ayos. Fair yun. Kaya beware of using your tongue. Saka, napakalinaw po